حمد بالله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So bibigyan natin ng reaction itong video na to na nakita ko. Actually, hindi ko po alam kung anong sekta ang ganitong paniniwala na ganitong paraan ang kanilang pagsasagawa ng sala. At sa tingin ko, ito pa yung mga Indonesian. At nakatakip ang kanilang mga mukha sa kanilang pagsasagawa ng sala. Subhanallah. Para sila mga babae. Para mga babae na nagtakip ng ulo, mukha, na hindi man nakikita ang kanilang mga mukha sa kanilang pagsasagawa ng sala. Bagkus mas matindi pa kasi ang mga babae ay magsasala sila, nakabukas ang kanilang mukha at hindi nakanikab. Ito talaga nakatakip ang kanilang mukha. Anong hatol sa kanilang sala sa ganitong paraan? At ano bang sekta ito? Actually, kung anong sekta, hindi ko po alam anong sekta ito. Pero ang pag-usapan natin dito tungkol po sa pagtanggap ng kanilang sala. Kung ang sala ba nila dito ay tanggap o hindi po tanggap. Ang propeta sallallahu alaihi wasallam sabi niya, naisala si Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an yughatti ar-rajulu fahu fi salah. Ipinagbawal ang propeta sallallahu alaihi wasallam sa lalaki na takpan ang kanyang ilong, bunganga sa loob ng sala. O ang kanyang bunganga sa loob ng kanyang sala. Ibig sabihin, katulad ng paggamit ng mask o pagni-ninja ay ipinagbawal ito ng propeta sallallahu alaihi wasallam. At ipinagutos din ng propeta sallallahu alaihi wasallam na tayo ay magsujud sa pamagitan ng sab'atu a'dhum, which is ang ating noo, dapat makasujud yan, ang ating ilong, ang dulo ng ating mga daliri, ang ating tuhod, at ang dulo ng mga daliri sa paa. At ipinagutos yun. Kaya ngayon sa mga eskular, pag hindi nakasujud ang kanyang noo halimbawa, o hindi nakaharap ang kanyang daliri sa sujud, katulad ng Shafi'iyya, ay hindi tanggap ang sala para sa kanila. At ang pinakamababang hatol sa ganitong paraan ng pagsasala ay makruh. Hindi po kaaya-aya ang ganitong pong paraan ng pagsasagawa ng sala na nakatakip ang kanilang mga mukha. Pinakamababang hatol ay hindi po kaaya-aya, which is makruh ang ganito pong paraan ng pagsasala na tinatakpan ang kanilang mukha. Pangalawa, ang ganitong paraan ng pagsasala ay panggagaya po sa mga babae kasi ang mga babae lang naman pong nagtatakip ng ganitong mahaba sa kanilang katawan. Tashabbuh bin nisa. Subhanallah. At naway ilayo tayo nawa ng Allah sa ganitong paraan po ng pagsasala na idinagdag na naman sa relihiyong Islam ng ilang mga kapatiran natin o ilang mga sekta. Hindi ganito dapat ang pamamaraan po ng pagsasagawa ng sala. At pangalawa, yung matatakpan yung mata mo at hindi mo makikita yung pagsasagawaan mo ng sujud, ang hatol dyan makruh. Kaya nga sa pagsasala, pag nakapikit ka, hindi po kaaya-aya, hindi po pwede sa nagsasagawa ng sala na gusto mong mag-concentrate at wala naman nakakaabala sa harapan mo, pipikit ka ganyan. Samantala wala naman nakakaabala sa harapan mo. Kaya ang pagpikit ng mata, makruh. Lalo na to, tinakpan mo mata mo. Kaya nga makruh na hindi na kaaya, tinakpan mo yung mukha mo, susujudan mo, at dagdag pa dito, tinakpan mo pa mata mo, na makita mo ang lugar kung saan ka magsusujud. Kaya maraming violation ang ganito pong paraan po ng pagsasagawa po ng sala. Subhanallah. So, naway ilayo tayo nawa ng Allah sa ganitong mga sekta at pamamaraan po ng pagsasagawa ng sala. At naway dagdagan pa naman ng Allah ang ating kaalaman para malaman natin ang tama at mali, lalo na sa ating pagsasagawa ng sala. Kasi napaka-importante po ito sa ating relihiyong Islam. Kasi nakakatakot na baka sa araw ng paghukom ay hindi pala tinanggap ng Allah ang iyong sala. Subhanallah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.